Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong ulat panahon ngayong Linggo, August 17, 2025. Dalawang low pressure area pa rin ang binabantayan natin. Ang isa ay nasa kanlurang bahagi at kasalukuyang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, habang ang isa naman ay matatagpuan sa extreme northern Luzon. Alamin natin ang kanilang galaw at kung ano ang epekto nito sa ating bansa. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong araw, patuloy na nakakaapekto ang trough ng isang low-pressure area sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Kasabay nito, aktibo pa rin ang southwest monsoon na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, maaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa trough ng LPA. Delikado ito lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin dahil maaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at handa. Sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm na dulot ng southwest monsoon. Posibleng magdulot ito ng flash floods at landslides kaya dapat maging maingat, lalo na sa mga nakatira sa tabing ilog at gilid ng bundok. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan o thunderstorm na dala ng localized thunderstorms. Bagamat mas banayad ang kondisyon ng panahon dito, hindi rin dapat magpakampante dahil ang biglaang malakas na buhos ng ulan ay maaaring magdulot pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kondisyon ng hangin at dagat, sa kanlurang bahagi ng Luzon ay magiging katamtaman ng hangin mula timog kanluran hanggang timog silangan na may taas ng alon na aabot mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa hilagang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang hangin mula timog silangan hanggang silangan ang iiral na may alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtamang hangin mula timog silangan hanggang timog na may taas din ng alon na mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ngayon, dumako naman tayo sa update tungkol sa dalawang low pressure area. Ang una ay ang nasa West Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling datos, mas tumataas ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo. Ngunit dahil nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, hindi inaasahang tatama o lalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Sa halip, ipinapakita ng international weather models tulad ng GFS na ang direksyon nito ay patungong Vietnam. Samantala, ang ikalawang low pressure na nasa may northern Luzon ay patuloy na kikilos pahilaga. Katulad ng una, hindi rin ito direktang tatama sa bansa. Gayunpaman, ang dalawang sistemang ito ay nagpapalakas ng southwest monsoon na siyang dahilan ng mga malalakas na pag-ulan na naranasan natin sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, kahit wala tayong direktang pagtama ng bagyo, ramdam pa rin natin ang epekto sa pamamagitan ng southwest monsoon, kaya't napakahalaga ng patuloy na pag-monitor sa mga weather update. Lagi tayong maghanda, iwasan ang mga mabababang lugar kapag may banta ng pagbaha at laging makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.